sabihin. Hallelujah! Pero po, bago po natin hiling sa Diyos na tayo ilabas sa sitwasyon, pwede bang hilingin muna natin sa Diyos? Kung marinig ko po, Panginoon, samahan mo ko sa problema ko. Hallelujah! Minsan po ang milagro ay hindi pa nangyayari sa panahong hahanungin na tayo palabas sa problema. Pero nakikita po natin at mas nakikita po natin ang milagro ng Diyos sa panahong siya pumapasok sa ating buhay at dahan-dahan niyang pinatanggal ang sirkumstansya, dahan-dahan at ikaayos sa ating buhay. Hallelujah! Hallelujah! Instead of praying, Lord, get me out. Hallelujah! Why not just simply pray? Panginoon, samahan mo po ako sa ospital nito habang po ako'y ginagamot, gamutin niyo po ako sa inyong kaparaanan. Panginoon, bumaba po kayo dito sa aking opisina. Problema pinasasalagan natin. Hilingin natin sa Panginoon na pumasok po siya. Hallelujah! At gabayan po tayo, sabayan po tayo sa ating mga problema. Hallelujah! Come on, let's clap our hands. What is more powerful than the Lord taking us out from the problem is when the Lord begins to do things to change our situation. Ano pong mas makapangyarihan kaysa sa'yo hanguin po tayo palabas sa ating mga problema, kaysa po nakikita natin pumapasok ang Diyos at gumagawa sa mga milagro na mga bagay na hindi mo maintindihan pero nangyayari. Hallelujah! Mga sakit na nawawala na hindi mo maintindihan at nawala sa panahon iyong pinati at ibinigay ang iyong mga pagpupuri sa Panginoon. Hallelujah! Jesus, hallelujah! Now, if you focus yourself into praying out, then you're going to be disappointed. Alam niyo ba yan, mga kapatid? Na kapag nagdarasal tayo na, Panginoon, kunin mo po ako. Panginoon, ihamon mo po ako. Panginoon, ilayo mo po ako. Panginoon, tanggalin mo po ako dito sa pamilya nito. Panginoon, ilayo mo po ako. Alam niyo yung minsan pa, mga kapatid, you will get disappointed. You know why? Dahil ang Diyos natin ay may sarili isang timetable. Hindi gumagawa ng mga bagay at milagro ang Diyos according to our timetable. I'm very unfortunate. Sometimes it came in late than our expectations. Kaya nga, sabi natin kapag tayo palagi nasasabi, Panginoon, hanguin mo po ako sa sitwasyon ito. Mag-aantay ka at mag-aantay ka. Kailan ba darating ang Diyos? Hallelujah! It's been a month, it's been years. It's been almost a lifetime still. Hindi ko nangyayari. Hindi ko sa Panginoon. Pero kung hihilingin po natin sa ating Panginoon, Panginoon, kung marinig po kayo, samahan niyo ako sa problema ko kasama aking pamilya. Panginoon, pumunta ako kayo dito sa ospital at samahan po ako at aking anak at siya'y pagaligin po ninyo sa loob nitong ospital nito. When you do, when you start inviting God come into your life, you will be at rest. Yes, amen. Magkakaroon ka ng kakahingahan. Alam mo bakit? Alam niyo po bakit? Oh, yes. Kasi po, kahit po nasa gitna tayo ng mga problema at binabagay tayo ng mga problema, ang sinasabi po natin, Panginoon, hanggang nandidyan ka, kasama ko, okay lang po. Hallelujah! Panginoon, hallelujah! Anak ko, napakalakas ng bagyong aking haharapin at kasalukuyan ito hinaharap. Pero hindi bali, Panginoon, kasi nandidyan ka, hallelujah, sa aking likod, kasi nandidyan ka sa aking harap, kasi nandidyan ka sa aking kabiligan, at ikaw sa pagpupreso ng aking mga paa, at sa ikaw pagpupreso ng aking sarili, hallelujah. Kapag kasama kita, hallelujah, Panginoon, wala akong problema. Pagkakasama kita, Panginoon, hallelujah, kahit saan ako magpunta, hallelujah, wala akong worries, Panginoon. Kapag kasama kita, Panginoon,
pa yan. Hindi mo kailangan labanan lahat ng problema sa buhay nito. Praise God. Mabuang ka. Amen. Do you know that? Harapin mo lahat ng problema sa mundo ito, ewan ko lang ano mangyari sa'yo. Saan sabi? Hallelujah. You don't have to fight everything in your life. At nangyayari lang yan kapag hinihiling mo sa Diyos, Panginoon, kunin mo ako sa kinasasaklakan ng problema. You begin to feel stress. You begin to feel depressed. Hindi ka nakakatulog sa gabi. Kasi Panginoon, kailan po kayo darating? Hindi ka makakatanggap ng kung anumang sigalot sa araw na yan kasi iniisip, why sana kung nandito ang Panginoon? Bakit hindi natin ibahin ang ating sistema? At sabihin natin, samahan mo ako, Panginoon. Ngayon na. Kahit hindi pa ako lalagpas sa problema ito, okay na, Panginoon. Kasi kasama kita. Woo! Hallelujah! Makakatulog ka sa gabi ka ngayon. Praise God. Makakagalaw ka na maayos. Hallelujah. Glory. You will be out of the miserable condition. You see, minsan kasi, nakakaligtaan natin, God is always waiting for our invitations. Ano sabi, dahas ang sinabi ng Diyos? Seek, ye shall find, ask, and it shall be given. Knock, and it shall be open. Pastor Neil, sa mga panahon, grabe ang mga problema na nakakalimutan natin. Hallelujah. Magtawag sa Diyos. Bagkus umiiyak tayo ng oon. Hallelujah. Iniisip natin, hindi natin kaya ang mga problema. Hallelujah. Iniisip natin kung anong pwedeng mangyari sa ating pamilya kapag hindi natin nasumpa ng ating mga problema. Hallelujah. Pero I have to remind you that the brothers and sisters, the Lord says, seek. He is alive. Ask Him. And He shall be given. Knock. And He shall be open. Sa panahon ng nasipin ng problema, hallelujah, matuto tayong itaas sa ating mga kamay at magsalita, Panginoon, nandiyan po kayo, alam ko. Hallelujah! Panginoon, alam kong naririnig niyo po ako. Hallelujah! Panginoon, alam ko ang iyong kapangyarihan. Panginoon, alam kong kaya mong gawin at solusunan ang ating mga problema. Hallelujah! I have to knock at your door. I have to seek, hallelujah, for your presence. Hallelujah! I have to, hallelujah, praise Jesus. Hallelujah! Nasa panahon sa masiding mga problema, kailangan matuto tayo kumanta, hallelujah, sa harap ng Diyos. Matuto tayo, hallelujah, magbigay ng mga papuri sa harap ng Diyos. Woo! Hallelujah! 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 Glory! Hallelujah! I used to remember the days when Pastor David said, nagagayok ang bahit hindi sa lugar ngayon sa panahon na dahil nagkataphan sa Diyos. Hallelujah! Nag-aulog ang dapat ngayon. Hallelujah! Kung ang mga katawan sa Diyos mag-aumpisa sa ilang mga pag-awit, mag-ahimos sa ilang mga pantay. Hallelujah! Ang tagal ng mga katawan sa putos niya ang lugar ngayon nagkakapiyala sa kinabuhan sa Diyos. Hallelujah! Ang maniyang panahon mga eksor na kundi ang katawan sa Diyos nag-iimbita, hallelujah, nagkapanawag, hallelujah, sa ilang Diyos, hallelujah, nag-ihimo sila sa ilang mga kakampo, nag-ihimo
Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Just like in the old days in the afternoon. The old days in the afternoon, hallelujah. When the people begin to praise in unison, naman sa katuhan ay nag-isa, hallelujah, at magbigay ng papuri sa Diyos. At naman sa katuhan, hallelujah, ay nag-isa. At siniguro nila, hallelujah, natatawagin nila, Panginoon. Then they begin to sing. When they begin to ask, when they begin to knock, and the power of God overwhelmed the place. Nang tinawag nila ang presensya ng Diyos, wala niya naman, ni sino man, ang nakapagbigan na nag-open ng presensya ng Diyos ang ito. And they begin to shout, and they begin to speak in other tongues, and they begin to say something, hallelujah. Oh, Jesus. That's the fire. The anointing in the presence of the Lord is not there. Woo! When you invite the presence of God, then the Lord will going to meet you halfway. Come on, let's clap our hands, hallelujah. Ito hinihingi po natin sa Panginoon na Panginoon, samahan niyo po ako sa problema nito. Sinasabi mo na rin at the same time, Panginoon, huwag na po ninyong baguhin ang circumstansya ng aking buhay. Baguhin niyo po mismo ako, Panginoon. Kung tayo magsasalita at magsusumamo sa Diyos, hindi ako hihingi sa iyo, Panginoon, na hamuin mo ako. Pagkus ang gusto mo, Panginoon, samahan mo ako sa problema nito. Pag sinabi ko ang katanghyan, para ko na rin sinasabi sa ating Diyos, hindi mo lang babaguhin ng circumstansya aking kinasasagdakan. Pagkus babaguhin mo, pati mismo ako, Panginoon. You just do not allow me to go through the trials and the difficulties of life. But you will allow me to grow through the difficulties of life. Kapag hinahayaan natin ng Panginoon gumawa na mga bagay sa ating sarili, hindi lang niya pinabago ang circumstansya na kapalibot sa atin. Pinabago niya mismo tayo na kanyang mga anak. Amen. Amen. Hindi lang niya tayo pinadala na makalampas sa mga problema at difficulties ng buhay. Bago sinahayaan na tayong lumaki, lumawak, tumaas sa kapabilidad, maging maayos ang karakter, maging isang ganap ng Kristiyano. Alam niyo ba yan, mga kapatid? Na kung inalaw lang ng Diyos na kaagad-agad hamuin niya tayo sa mga problema at pinasasagdakan natin, hindi tayo magiging isang ganap na tao. Hindi tayo magiging isang ganap na Kristiyano. Apostle Paul says, I counted myself to have apprehended. Hallelujah. Pero alam niya na sa bawat araw, kinakailangan niya, hallelujah, lumaki. Kinakailangan niya, hallelujah, mag-increase na kanyang kapabilidad bilang isang Kristiyano. Sabi niya, Apostle Paul, hindi ako ganap na Kristiyano, pero papatungo ako sa pagiging ganap dahil sa paggawa, dahil sa mga ginagawa, dahil sa pagsabay, dahil sa pagsama sa akin ng Diyos sa sitwasyong na aking pinasasagdakan. Remember the days when Apostle Paul says, Father, take out the brick
sa akin naman. Ay. Hallelujah. Christians need to say and shout unto the Lord, Yes. walk with me, Jesus. Walk with me as I go through the process. Samahan mo po ako, Panginoon, to walk through it. Amen. This is the time of threshing. This is the time of processing. This is the time of growing. This is the time of preparing you to something more, something bigger, hallelujah, and the promise of God. Woo! Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Jesus. Minsan, hindi kagad tayo hinahanap ng Diyos sa problema ang pinasasadlakan natin. Ano bakit? Kung minsan pa ang pastor niyo, hinahayaan ng Diyos na lumaki pa lalo ang problema. Bakit po? Para mas malaki pong milagro ang kanyang magagawa. Jesus. Hallelujah. There will be a bigger miracle. So at the moment when He brings you out, no one will deny that He gave you the favor. Hanggang sa panahon na malaki ang iyong problema at siya'y gagawa na ng milagro, hindi mo pwedeng sasabihin, yun ay gawa ko. That's true. Yan ay gawa ng Diyos. Hallelujah. Amen. Minsan hindi natin naiintindihan kung bakit ganyan ang ginagawa ng Diyos. Pero He has a bigger purpose in life. It is for our own goodness, and it is for the glory of God. Come on, let's clap our hands. Hallelujah. The book of Isaiah 43:2. Sinabi ng Panginoon, when you pass through the waters, I will be with you. When you cross the river, you will not be overflowed with waters. When you walk through the fire, you will not get hurt. Neither shall the flame get kindled upon you. Amen. Alam mo po, napaka-interesting po na hindi sinabi ng Diyos na kukunin ko po kayo sa problema. Napaka-interesting po na bakit hindi sinabi ng Diyos, hahamuin ko kayo mula sa apoy. Kukunin ko kayo sa problema. Totoo po yun. Sinasabi ng Panginoon, tahas ang sinasabi niya, ang lahat sa atin ay daraan ng iba't ibang klase at uri ng problema. That's true. These are challenges of life. Wala akong exceptions dyan. Lahat ng tayo daraan sa punto niya. Pero what is more interesting din, in these verses, ay sinasabi niya, kahit kayo'y daraan sa apoy, kahit kayo ay magkukross ng tubig, kahit kayo ay dadaan sa anumang klaseng problema, kasama ko ako. Woo! Hallelujah! Kasama mo ako. Jesus. Pastor Neil, ano ba ang problema pinasasaglakan natin, pinaharap natin? Hallelujah. That doesn't matter to us. Dahil ang Diyos ay nagsabi na, kahit kayo ay mag-cross sa river, kahit na kayo, hallelujah, you cross to the water, that doesn't matter. Even if you cross the fire, that doesn't matter. All you have to think about, kakaisipin natin, hallelujah, na sa lahat na uri ng mga problema na yan, at sa lahat na uri ng klase ng adventures meron tayo, kasama natin ang Diyos. Hallelujah. Jesus, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Are we trying to get out of the process? Minsan po sasabihin natin,
Panginoon, ilayo mo po ako sa sigalot dito. Ayaw ba natin ang proseso? Amen? Amen. You see, are we trying to get out of something that God is going to get you through? Are we fighting the process? Inaayawan ba natin ang punto na kung saan dinadala tayo ng Diyos dahil sa isang proseso? Hallelujah! Minsan sa gabi, pastor niya, nakakaisip ko, sinasabi ko, yung mga problema sa opisina, yung mga problema sa trabaho, iniisip ko sa kita. This is just part and portion of the threshing process. Ito'y parte at bahagi, hallelujah, ng pag-i-increase na aking kapabilidad. Well, in the same manner, ganun din ang Panginoon. Sometimes He allows us to walk through the difficult portions of our life. Not because hindi dahil gusto niya masaktan tayo, kasi gusto niya samahan tayo. Jesus, hallelujah, hallelujah. Now, lahat ng iyon ay magbabago kung umpisahan mo natin imbitahin ng Diyos. Iimbitahin natin ng Diyos sa gitna ng apoy na kung saan tayo nandun. Iimbitahan natin ng Diyos sa panahon na kasablak tayo sa malaking mga problema. Iimbitahan natin ang Panginoon sa panahon na kinakaharap tayo ng challenges ng buhay. Iimbitahan natin ang Diyos, hallelujah, sa panahon hindi kaya ang mga bagay-bagay. Jesus, hallelujah. For all you know, ang Diyos ay naghihintay lamang ng ating mga tawag. Hallelujah. Now, the right attitude of a Christian is, ang tamang attitude ng mga Kristiyano, hallelujah, that when we pray, Panginoon, alam ko po, in due time, ahanguin mo ko. Pero as of now, samahan ko ninyo ako habang, hallelujah, I am going through the process of threshing. Samahan ko ninyo ako, Panginoon, habang ako'y humaharap sa sagot-saring mga problema. Alam ko, Panginoon, na hahanguin mo ako sa tamang panahon, pero ngayon, hallelujah, gusto ko maramdaman ang iyong hininga. Gusto ko maramdaman ang iyong presensya. You see, when you invite God into your difficulty, you will feel Him breathing into your life. At saya, Pastor Neil, na mga nararamdaman ng mga apostoles na sa panahon, hallelujah, nakaharap sila sa kanilang mga problema, nararamdaman nila, hallelujah, ang banal na Espiritu Santo, hallelujah, na sa panahon, hallelujah, na kung saan nagbibigay sila, hallelujah, ng kanilang mga teachings, hallelujah, ng kanilang mga preachings, hallelujah, they could stand before the people and say boldly, hallelujah, and preach the gospel unto the people, hallelujah, because they feel the breath of God, because they feel the presence of God, because they feel the Holy Spirit in themselves, hallelujah, kaya tayo mga anak ng Diyos, hallelujah, kapag kami hinaharap tayo, hallelujah, hindi tayo tumatalikod, bagkos, hallelujah, itinataas natin ang ating mga kamay, tinatawag natin ang banal na presensya ng Diyos, sasamahan tayo ng Diyos, hallelujah, mararamdaman natin ang
mga pagkawit. Amen. Humaharap tayo sa mga problema. Hallelujah. Na may mga pagpupuri. Jesus, hallelujah. Woo! Just like the armies of Jacob and David, they sing unto war. Ang mga kasundaluhan, hallelujah, sa panahon nila ni Haring David, hallelujah, may mga pag-awit sa kanilang mga puso, hallelujah, may mga pagsigaw ng mga papuri, hallelujah, habang sila ay gumaganap ng malaking gera, habang sila ay nakikibaka, hallelujah, pero masaya ang kanilang mga puso, hallelujah. Oh, Jesus, hallelujah, they feel the victory. Woo! Jesus. The Lord is saying, in the last days, I will be with you. Sa katapusan na nariyan, ako palagi sa inyo. Oh, Jesus. Mapagdinig man ang tao mo dyan. Manong uri ng klase ng bakterya na natin sa buhay at pinagkas sa bata. What matters most is by the time we find although this material whatever, kasama natin ang Diyos. Oh, Jesus, come on, let's clap for Him. Hallelujah, 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 hallelujah. And David says, do I walk to the valley of the shadow of death? I will fear no evil. You know why? Alam mo bakit? Because thou art with me! Dahil alam ni Haring David, hallelujah, na sa kanyang pakikibaka, na sa kanyang pakikibiyara, hallelujah, hindi siya dapat matatakot, hindi siya dapat mag-aalinlangan, kasi alam niya, kasama niya ang Diyos. Woo! Glory, hallelujah. Kasama niya ang Diyos. Remember Paul and Silas? Where they were still behind bars. They were singing, Pastor Neil. They were praising God, Pastor Neil. Wala silang ginawa sa loob ng presinto na yan. Nakatalit na ang kanilang mga paa at ang kanilang mga kamay. Pero ang mismong talikala sa kanilang paa at kanilang mga kamay ay hindi nakapagpigil sa mga anak ng Diyos na magbigay ng papuri, na magbigay ng mga pag-awit. Hallelujah! At sa kanilang pag-awit, ang mga talikala ay biglang bumukas. Ang mga presento, sena, ang nangyayari man ito ng bakal ay biglang bumukas. Oh! Hallelujah! Glory! At nagtaka ang mga patay. Ano ang nangyari? Praise the Lord. Kapag kasama mo ang Diyos, may ngiti sa ating mga labi, nahaharap sa ating mga problema, may mga pag-awit sa ating mga puso, hallelujah! Buong puso natin tatanggapin ang hamon ng buhay kapag katumating ito sa ating mga buhay dahil kasama natin ang Diyos. Oh! Hallelujah! Si Haring David ay walang pag-aalinlangan. Hallelujah! Siguro sa panahon niya, hinapusan na kanya mga kaawang asumir. Nagtatago siya, pero hindi siya natatakot. Nagtatago siya, pero hindi siya natatakot. May mga pag-awit sa kanyang puso. May mga papuring lumalabas at namumutaw sa kanyang bibig. Kaya mahal na mahal sa ng Panginoon. Tatagwag na sa gitna ng mga problema. Nagagawa niyang kumanta. Nagagawa niyang
you are a professional, that doesn't matter whether he is the king or not. Wala sa pakialam, mga kapatid ko, hallelujah, kung siya man ay hari. Wala sa pakialam, hallelujah, kung siya ay nanunungkulan sa pinakamataas na tungkulan sa problema. Basta alam niya, nakaharap siya sa malaking problema. At kailangan niya ang presensya ng Diyos, hallelujah. Kailangan niya sumayaw, kailangan niya umawit, kailangan tipunin ang buong sangkatuan at ang bibigay bugay. Kailangan nila ang presensya ng Diyos. Oh, come on Jesus, hallelujah, clap your hands. That is why King David is not afraid. Because he knew the principle of inviting God in times of difficulties. Kaya si Haring David ay hindi takot. Kasi alam niya ang prinsipyo na kailangan nilang imbitahin ng Diyos sa panahon yan. Wala na problema. Jesus, hindi biro si Haring David. Pero nagagawa niya kumanta sa Diyos. Hindi basta-basta maging isang hari. Pero nakukuha niya yung bumuko sa Diyos. Kung ang hari, noong unang panahon tulad ni Haring David, ay marunong magpuri sa Diyos at magsamba. Sino tayo na hindi kaya gawin ang ginagawa ni Haring David? Hallelujah! Wala ni isa man sa atin ang deserving makapagsabi, hallelujah, na hindi ko kaya ang magpuri sa Diyos. Wala tayo isang katitingman lang ni Haring David para sabihin ang mga bagay nila. Sa panahon ngayon, Pastor Dave, napaisip ko, not my circumstances could prevent me from praising God. Not my worries or depression maybe could stop me from singing praises, hymns unto God. Walang problema ang pwedeng hadlang na sisira sa akin at sasabi sa akin, huwag ka na magpuri sa Diyos. Dahil alam ko tulad ni Haring David na sa panahon na mas na problema, nasa panahon na mas malalaking problema, nasa panahon na parang alam kong wala ang Panginoon, alam ko ang Diyos na nandyan at nag-aantay lamang sa aking pag-imbita. Kaya kailangan kong itaas sa aking mga kamay, kailangan kong, hallelujah, ibuka ang aking mga bibig, kailangan kong tawagin ang kanyang pangalan, Jesus! Kailangan magbigay ng mga papuri kasi alam ko nasa panahon, hallelujah, na wala-wala ako. Nasa panahon na alam ko, hallelujah, na nakabaw sa problema, na muna sa kailanganin ko siya. The more na nagsisik ako ng presensya niya. Parang isang kaibigan, Pastor David, mawala lahat. Pero sa panahon kayo nag-iisa, you cannot stand the chance to say, and pick up your phone, brother, can you help me? Paguhin natin ang ating mga ugali. Huwag tayong tumalikod sa panahon ng mga problema at mga pagsubok. Magkuskumarap tayo sa ating Diyos at matuto tayo tumawag sa Kanya. Walang ni sino man at anuman sa mundo ito ang pwedeng makalpas ng mga problema natin kundi ang Diyos. Siya ang nagbibigay lakas. Siya ang nagbibigay comfort. Siya ang nagbibigay ng pag-asa kasi siya ang may-ari ng lahat. Oh, Jesus! Hallelujah!
We praise you. Hallelujah, hallelujah. You see, remember, there were 3 teenagers, Shadrach, Meshach, and Abednego. Amen. And there was a king, at ang hari na ito, ay nagtayo ng isang napakalaking remoto. At ang gusto ng hari na ito, lahat ay yuyuko. Pero Shadrach, Meshach, and Abednego, ayaw nila. Ipatawag ang mga bata niyo. At sabi niya, kung sila yung marami sa hari, sabi niya, kailangan yumuko kayo sa Diyos na pinayo ko. Ano sabi ng mga bata pastor niya? King, kahit ano pong mangyari, hindi kami yuyuko sa Diyos na yan. At lalong nagalit ang hari, pastor niya. Sabi niya sa kanyang mga gwardiya, Silaban! Make it 7 times hotter. Mas painit ang 7 beses. Hallelujah. Why did God allow 7 times na mas painit? Umupoy na yan. Kasi gusto ng Diyos na mas malaking milagro ang kanyang gagawin. Oh, Jesus. Hallelujah. And so, sabi niya, ipapasok ko kayo sa kuweba ng mga apoy na yan. Ang sabi ng mga binatili nito, King, hindi ho kami natatakot. God, our God will deliver us. Lalo na gamit ang pastor ang hari. Sabi niya, wala akong magawa kung yung gusto mo. At ang tao biglang nagsabi, Uy! Mamamatay kayo! Yumuko na lang kayo sa Diyos na yan! Mamamatay kayo dyan! Sa kuweba ng apoy! Alam mo mga kapatid, wala naman pinakda ang tao ito sa mundo na sa makapagtitigil sa gagawin ng Diyos. Kapag nakaplano ng Panginoon, wala sino mang tao asa makapagtitigil nito. Hallelujah! Even the Lord Himself, He will not stop the negative things in life. Hindi pipigilan ng Diyos ang mga negatibong bagay na nangyayari sa ating buhay. Bagkus minsan nakatay niyo mas lalong lumaki para mas malaki ang milagro kanyang gagawin. Sabi ng mga tao, mamamatay kayo dyan! Umamin na kayo! Lumuko kayo! Magpasakop kayo sa hari sa Diyos na yan! Pero ayaw ng 3 binatigil nito. Hallelujah! Lang po mga kapatid, ang Diyos na siya humati ng Red Sea at nakalaw po makakita ang isang bulan ay kaya po nang baguhin ang isipan ng hari na ito. Pero hindi po na ginawa. Hallelujah! Do not be discouraged when you see the negative things in life. Minsan sinasabi natin, parang hindi sinasagot ng Diyos, pastor din ang ating dalangin. Do not get discouraged. Amen. Amen. Praise the Lord. When adversities come into our life, in fact, God uses adversities, difficulties, to bring us Hallelujah. to a bigger purpose. Minsan po, ginagamit ng Diyos ang mga negatibong bagay, Amen. ang mga Amen. problema at challenges
para maging mas maayos po tayo. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Paano po natin malalaman ang ating Diyos sa isang doktor kung hindi po kayo magkakasakit? Paano po ninyo malalaman na ang Diyos ay matindi, malaking kapangyarihan kapag hindi po tayo dumanas ng isang napakalaking problema sa buhay? Amen. Paano natin malalaman na mahal tayo ng Diyos kung hindi tayo daraan? Hallelujah! Sa matinding problema ng buhay. Paano natin malalaman na meron tayong Diyos kung hindi tayo dadaan sa sakit-saring mga pagsubok ng buhay? God has His own purpose. Ang Diyos ay may kanya-kanyang rason kung bakit nangyayari ang lahat ng mga ito. Hallelujah! Now we should quit complaining about God not doing anything in our life. Ang Diyos po natin ang i-control sa atin. Kahit na po, sa panahon po, na sinabi ng hari, lagyan pa ng kahoy, gawin mo 7 times na mas mainit na yan. God is not only in control of His people, He is even in control of the mind of the enemies. Alam ng Diyos na gagawin niya itong 7 times hotter. Alam ng Diyos yan. Kasi siya may control ng isip ng hari at na maging mga tao na siyang nagtigay. Dito tradisyonal na kahoy para mas lamang umigit ang lugar na yan. Hallelujah! We should start complaining. And we need to start inviting God. Ito po ang tamang panahon. Nasa halip po tayo ay mag-complain sa Panginoon ng ating mga problema. Ito pong panahon na kung saan kailangan imbitahin po natin ang Diyos na pumasok po sa ating mga bahay. Pumasok po sa ating mga buhay. Umagit na po siya sa ating mga relasyon. Umayos siya at na sa ating pamilya. Sumay po siya sa iglesia dito. Ito po ang panahon, mga kapatid, na kailangan ng isang katauhan na we need to invite God to come unto us. We need His presence. Hallelujah. We need His power. We need God about everything. Come on, let's clap our hands. Hallelujah. Jesus, hallelujah, hallelujah. Remember the days when after Jesus had talked about the parables. Then after he talked to the crowd at sinabi niya sa kanyang mga disipulo, let us pack up our things and we will sail across the lake. And while they were in the midst of the lake, then the storm came. Nagsigawan ng mga disipulo. Ito yung mga disipulo na nakakita ng milagro ng Diyos. Ito yung mga disipulo na nakakita sila na lumakad ang lungkot. Ito yung mga disipulo na naka-witness personally kung paano gumawa at nagbilanggo ang Diyos. But when they were in the middle of the lake and the storm came, nataranta ang mga disipulo dito. Tumatakbo sila paikot at pinuntahan nila si Jesus sa likod. Jesus! Jesus! Kumisig ka! Pinapakita
biglang tumayo si Jesus at nagsabi, hangin, huminto ka. Tubig, tumahan ka. Amen, amen. I'm still wondering, itong mga disipulo ito, kasama ng Diyos, nakita nila kung paano gumawa ang Diyos. Nakita nila kung paano nagmilagro ang Diyos, at kung ano ang kapangyarihan ng Diyos. At alam nila, kasama nila ang Diyos kung sila ay nag-cross sa Lake of Galilee. In fact, alam nila na sila ito as tuloy. But when the storm came, they began to worry about the many things of life. Nagtataka ako, pareho ba tayo sa mga apostoles nito? Na kahit alam natin na ang Diyos ay nabigay na ng mga promesa, na kahit saan tayo pupunta, ano bang uri ng problema at sigalot, even if you cross to the rivers, the waters, even if you walk through the fire, all these things will not harm us. And he even say, dahil kasama natin siya. Minsan sa ating buhay, alam na natin, kasama natin ang Diyos. Pero sa kunting problema, sa kunting ulos, tumatakbo tayo at natatakbo. Hallelujah! Let us calm ourselves and accept our God. Just like the disciples, we have with us in our walk, our God. Maging mapayapa po tayo sa ating mga puso. Alam natin na anuman ang mangyari sa buhay natin, kasama natin ang Diyos sa buhay natin. Amen. Oh, hallelujah. Come on, let's stand. Hallelujah. Praise the name of Jesus. Tumayo po tayo mga kapatid. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Wonderful Lord. Sa panahon ito, inihikayat po kayo. Buksan natin ang ating mga puso. Amen. Huwag natin hilingin sa Diyos. Kahahanguin tayo sa mga problema kinasasandalan natin. Hallelujah. Bagkus iimbitahin natin ang Diyos. Samahan tayo. Hallelujah. Sa mga problema, susugin natin. It will be very hard. It will be very difficult. Hallelujah. But life is full of surprises. Jesus. Ang buhay ay puno-puno ng sorpresa. At ang pinakamalaking sorpresa sa buhay natin, hindi lang yung hahanguin tayo ng Diyos. Ang pinakamalaking